Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Lisa Paulite at shoutout kay Raimundo Dayundon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. How is this possible? Can you see me in mid-air? Isang boses ng pagtataka ang umalangaw-ngaw. Anong mahirap dyan? Ngumiti si Aaron. Mahirap. Nakangiting boses, kilala mo ba ang huling tao? Gaano katagal upang makita ako? 176,000 taon. Dati pa lang, 1 taon na ang 1 segundo, halos 80 taon na. Matapos mabigla si Aaron, siya ay naging pipi at nakiramay sa isang tao. Bakit masyado kang minamaliit sa kanya? Bagamat isa rin siya sa mga basurang iyon, dapat aminin na siya ang pinakamabilis sa lahat ng mga basurang nakilala ko. Narinig ito ni Aaron, napangiti siya, bagamat ayaw niyang tawaging basura ang iba, ngunit gumastos ng ganoon, maraming oras na nakulong dito. Talagang hindi masyadong matalino, ikaw ay nasa papuri sa akin. Total 1 oras lang ang nagamit ko. Ganon na ba ako kalakas? 1 oras. Halos 1 taon na rin simula nung pumasok ka, hindi ko alam kung saan ka nanggaling. Pero maipagmamalaki mo dahil ikaw ang pinakamabilis malamig ang hangin. Halos 1 taon na akong nakoma. Ang hindi ka pani-pani walang paraan ng Aaron. Hindi masama, kung iisipin mong mabuti. Noong una kang pumasok, berde ang damo. Ngayon, dilaw na ang damo. Mukhang dumaan na talaga ito sa spring at autumn transition. Nagulat si Aaron. Dam, na-miss mo ba ang martial arts contest? Lalabas na ako. 3,000 kagyat na paraan ng boses. Ang boses sa himpapawid ay biglang tumawa, sa labas. Kinailangan ng huling tao ng 1.76 bilyong taon upang makita ako, at pagkatapos ay tumagal ng 6.7 bilyong taon upang umalis dito, hindi ba? Ganon ba kadali? Ngunit ako ay napaka-interesado sa iyo, mas mahusay ka kaysa sa mga junk na iyon, mayroon ka pa ring pang-muaks at immortal Zuan armor. Bumaba ang boses, biglang may kumislap na liwanag sa kalangitan, at pagkatapos ay direktang lumipad sa mga kilay ni Aaron. Biglang nagulat si Aaron, mapagbantay na nakatingin sa langit. Ano ang ginawa mo sa akin? Why be so nervous? You should be happy. This is the stone of the 5 elements. In my world, winners of games can get rewards. You deserve it. The sky chuckles. Sa sandaling bumagsak ang boses, biglang nagbago ang mundo. Ang Aaron ay nasa primitive na mundo pa rin, mga berdeng puno, walang ulap na asol na langit, berdeng damo, makukulay na bulaklak at halaman, na may halong ilang makukulay na higanteng kabute. Malayo sa damuhan, lahat ng uri ng mga hayop na hindi pa nakita ni Aaron ay mabagal na lumakad. 3,000, maraming aura ang lugar na ito, sabi ni Lin sa oras na ito. Tumango rin si Han Sanchen. Puno talaga ng aura ang lugar na ito. Ito ay isang magandang lugar para sa paglilinang. Kung mananatili ka sa lugar na ito ng 1 taon at kalahating taon, ang iyong paglilinang ay maaaring mapabuti ng husto. Haha, kung alam ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo na may ganoong lugar para sa pagtatanim, kailangan nilang durugan ang kanilang mga ulo. Hindi ko inaasahan na ito ay isang aklat ng langit lamang, at maaaring mayroong karagdagang kuweba, sabi ni Aaron na may mapait na ngiti. 3,000,
It's a book of 8 wild days. Ano ang kakaiba dito? Sa pagsasalita tungkol dito, ang mga mata ni Linlong ay napakakomplikado. Bilang isang Diyos na may mataas na antas, ito ay mas katulad ng maliit na kapatid ng octagonal na mundo. Ang octagonal na mundo ay isang mundo. Bilang isang kapatid, natural itong makalikha ng sarili nitong mundo, na hindi karaniwan. Nga pala, ano yung 5-element stone na sinabi kanina? Aaron, matagal na umiling si Lin, hindi ko alam kung ano ito. Walang nakakaalam tungkol dito, at walang nakakaalam ng mga tungkulin at kakayahan nito. Lahat ng nakakita nito ay namatay. Ang tanging alamat na naging shed is that it records the names of all the true gods in the world. Biglang naging interesado si Aaron, parang ako ang unang makakaalam ng sikreto nito at aalis dito ng buhay. Nagtataka si Linlong na tumingin kay Aaron, hindi ko alam kung saan mo nakuha ang tiwala mo sa sarili. Ito ang 8 ligaw na libro. Hindi mo ba narinig ang sinabi nito kanina lang? Ito ay tumatagal ng bilyong taon para lumabas ang iba. Panipi, hindi mo ba siya pinakinggan? Wala pang 1 taon. Ang Aaron ay hindi kailanman naging napakasikat na tao at hindi kailanman nagyabang. Pero this time, very confident siya, dahil halatang malayo ang Aaron sa mga taong nauna sa kanya. Ang isa ay wala pang 1 taon, at ang pinakamabilis ay higit sa 1 bilyong taon. Kitang-kita ang gap, at saka, kailangan pang umalis ng Aaron dito. Linlong din nodded, ang mga salitang ito ay hindi maaaring pabulaanan, na ngayon kung paano gawin. Itinaas ni Aaron ang kanyang mga mata at tumingin sa malayo, hindi ko alam. Tara at tingnan muna natin. Kasabay nito, lumakad si Aaron kasama ang kanyang sariling damdamin. Malayo sa damuhan, mayroong isang hola, isang napakakapal na kagubatan, na ibang-iba sa matatayog na puno dito. Pagkalipas ng ilang minuto, naglakad si Aaron sa mababang kakahuyan. Habang papasok ka, mas madilim ang liwanag. Ang mga puno sa paligid mo ay unti-unting napalitan ng berdeng kagubatan ng kawayan. Ang lupa ay puno ng mga nalaglag at dilaw na dahon ng kawayan. Naglalakad ang mga tao dito, gumagawa ng kaluskos. Sa buong daan sa loob, halos kasing dilim ng gabi, at may simoy ng hangin sa mga kagubatan ng kawayan. Sa gitna ng kawayan, higit sa 12 earthbag ang nakatayo. Sa oras na ito, malumanay na nanginginig ang kawayan, at pumapasok ang ilang sikat ng araw. Nalaman ng Aaron na ang 10 earthbag na ito ay talagang mga libingan sa kawayan. Sumimangot si Aaron. Paano magkakaroon ng libingan dito? Sa ganitong pag-usisa, dumating si Aaron libingan, na halos 12 random at nakatambak na mga libingan. Napakasimple noon. Kahit sa ilalim ng takip ng mga dahon ng kawayan, ilang metro pa rin ang taas ng damo sa ulo ng libingan. Ang bawat libingan ay halos pareho, ang tanging pagkakaiba ay maaaring ang nakasulat sa kahoy na tableta sa harap ng nicho, ang libingan ni Cheng Yongxi. Ang libingan ni Liang Han. Binasa ng Aaron ang ilang pangalan ng libingan, pagkatapos ay sumimangot, paano magkakaroon ng napakaraming libingan dito. Sa oras na ito, umalangaw-ngaw ang boses ni Linlong, puno ng mapait na ngiti, puno ng buntong hininga. Aaron, maaaring tayo ay miserable, ang orihinal na basura, nang hindi inaasahan. Sila iyon. Kung lahat sila ay basura, kung gayon tayo. Sa puntong ito, matagal na tumigil si Lin, at walang paraan upang magpatuloy. Ang lasa, kung gayon ang kapitan ng Linlong ay mailalarawan ng Coptus chinensis. Kakaibang sumimangot si Aaron, anong ibig mong sabihin? Alam mo ba kung sino ang nakaburol dito? Sabi ni Linlong na may mapait na ngiti. Hindi ko alam. Umiling si Aaron. Pag-usapan muna natin si Cheng Yongxi, 200 milyong taon na ang nakalilipas, ang walang kamatayang si Arya ay hindi isang tunay na pamilya ng Diyos, at si Cheng Shiyong ay isa sa 3 tunay na Diyos sa mundo. Para kay Liang Han, siya ang sikat na Diyos ng pagbawi, kaparangan sa mundo, at ang 3 tunay na Diyos ng pagsuporta kay Juntian at sa kanyang pamilya. At saka may mga huling, na may magandang kinabukasan. Bawat isa sa kanila ay naging man of the moment sa mundo, sikat at sikat. Aaron, ito ba ang sayang ng populasyon na iyon? Umiling si Linlong at mapait na ngumiti. Kahit sino sa kanila ay isang napakahalagang tao, at maging isang Diyos na may mataas na reputasyon sa mundo. Aaron din ganap na manatili sa parehong lugar,
siya rin ay hindi makapag-isip. Ang boses na iyon ay nagsabi ng isang grupo ng mga basura, hindi inaasahang magiging mga malalaking guys. Hindi dahil sumabay sa hangin ang Aaron, ni hindi nila may angat ang espada, hindi ito may isip ng Aaron. Haha, hindi ko inaasahan na sa mundo ng 8 ligaw na libro ng langit, ito ang huling lugar kung saan nahulog ang napakaraming tunay na Diyos. Ang hindi kapani-pani walang paraan ni Linlong. Bakit sila nandito? Aaron, siguro, para sa kanila, ang pagiging tunay na Diyos ng 8 direksyon ng mundo ay nangangahulugan na sila ay hindi magagapi sa 8 direksyon ng mundo. Sa makatuwid, ang 8 ligaw na libro, na lampas sa hangganan, ay maaaring ang kanilang pagtugis, ngunit ginawa nila hindi inaasahan na ang lugar na ito ay naging katapusan ng kanilang buhay. Matagal na umiling si Lin at bamantong hininga. Hindi katakataka na ang mga tunay na Diyos ng mundo ay laging nawawala ng walang kamalay-malay. Siguro kahit ang kanilang mga pamilya ay hindi alam kung bakit sila biglang nawala. Napabuntong hininga si Aaron, ngunit bukod sa pagbubuntong hininga para sa kanila, biglang parang bundok ang puso ni Aaron. Kung gaano ako katiwala ngayon, kung gaano ako kawalang hiya ngayon. Napakaraming malalaking lalaki ang nakasabit dito. Anong tiwala ang mayroon ang Aaron para makaalis dito? Aaron, sobrang lamig ng pakiramdam ko. Tahimik na nakatingin si Linlong sa Aaron Road. Nang makita ang napakaraming libingan ng mga dakilang Diyos, walang tiwala si Linlong. I think so, too. Sobrang nakakahiya ang Aaron. Biglang naging sobrang lamig ang kapaligiran. Hindi ko alam kung ang lamig ba sa paligid ng libingan o ang dragon na may isang puso. Pagkaraan ng ilang sandali, malumanay na ngumiti si Aaron, pagkatapos ay kailangan kong laruin ito sa huli. Nang makitang naguguluhan si Linlong, nakangiting sinabi ni Aaron, ano ang ibig sabihin ng napakaraming dakilang mga Diyos ang dumarating dito? Ipinapakita nito na ang 8 ligaw na makalangit na aklat ay maaaring hindi lamang magtala ng pangalan ng tunay na Diyos, ngunit mayroon ding isang bagay na transcendent. Kaya naman sila ay nakadikit dito. Panipi, sabi mo oo, pero ang problema ay namatay silang lahat dito, ikaw. Umiling si Lin. Ang mga sinaunang tunay na Diyos na ito ay higit na makapangyarihan kaysa sa alinman sa mga kasalukuyan, at kahit na lamabis ng kaunti, dahil ang aura ng octagonal na mundo ay naging payat at payat sa loob ng libu-libong taon, at kapag mas atraso ito, mas mahirap ito, upang maabot ang mas mataas na antas. Pangalawa, ang tunay na Diyos ay nahahati din sa tahimik at tanyag. Lalo na para kay Zhang Juntian at iba pang tunay na Diyos, lahat sila ay walang kapantay na. Warlord ng mga pingmiya na demonyo. Haha, matagal nila itong nakita, pero paano ako? Sa mundong ito, walang makakapidyo sa akin nang umiti si Han Sanchen ng may kumpiyansa. Kahit gaano kahirap dito, lalabas ng buhay ang Aaron. Hinding-hindi maging isang lugar para sa kanya sa libingan dito. Dahil si Ivory at Nyener ay naghihintay pa rin para sa kanilang sarili. Halika na ang Aaron ay tumitingin sa langit sa bitek ng kagubatan ng kawayan ay darating, ang buong langit ay nagbabago, itim na ulap ay lumiligid, at ito ay lamang ng madaling araw at gabi. Kawayan gubat, din nagsimula sa malalim na kamay ng walang daliri, itim na lubhang kakila. Kilabot kaluskos ng mga dahon ng kawayan ay ipinikit ni Han Sanchen ang kanyang mga mata at nakita na sa ilang mga libingan, ang mga damo ay mahinang nanginginig, at ang mga nalaglag na dahon ay gumagalaw pagkatapos, isang kamay ng multo ang nakaunat mula sa libingan, humawak sa lupa, at dahan-daang gumapang palabas ang kanyang katawan. Hindi, malamig ang puso ni Linlong. Napakahirap makipag-ayos sa kanila. Pinagpapawisan din ang Aaron. Siya ay hindi kailanman nakipaglaban sa tunay na Diyos. Wala siyang alam tungkol sa kapangyarihan ng tunay na Diyos. Bagamat ito ay mga multo, walang alam ang Aaron tungkol sa kanilang mga kakayahan o kung gaano karaming enerhiya ang kanilang namana. Sa kamay ng Pangoax, hindi na masyadong pinansin ng Aaron at direktang namuna sa paglulunsad ng pag-atake. Saglit lang, nasa kagubatan ng kawayan ang Aaron, magkahawak kamay ang mga multo. Makalipas ang ilang minuto, biglang ginalaw ni Aaron ang kanyang mga mata. Mariin na isinara ng buong lalaki ang sarili. Pagkatapos, sa isang hindi maisip na saloobin, siya ay sumugod sa tuktok ng kagubatan ng kawayan. Aaron, anong ginagawa mo?
Linlong Kalsada. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.